Okay, dito naman tayo ngayon with the man of the hour. Nako, Attorney Falsis, Jesus Falsis. Alam mo, attorney, maraming kumakalat ngayon sa online tungkol sa debate niyo ni Kiko Barzaga. Kasi naman, sa akin lang bakit ba niya I mean, honestly, believe din ako sa kanya na tinanggap niya yon. Kasi maraming mga iba dyan, takot makipagdebate sa'yo. Well, believe din ako sa kanya na tinanggap niya, 'di ba? He has nothing to lose siguro sa utak niya. Oo, kasi wala naman siyang Suspended congressman siya eh. Pero ako sa utak ko naman, ba't ko tinanggap? Kasi may mga tao din nagtatanong, ba't mo naman tatanggapin? Ba't ko papatulan? He's still a congressman. And diba? for me, I'm glad tinanggap mo nga. Kasi itong si Kiko Barzaga, para sa akin, ang galing niya magkalat ng fake news. And I want to know, so sa mga hindi nakanood... Online. Oo, online. Sa akin para lang alam natin lahat ngayon kung ano ba yung nangyari. Ano yung natutunan natin about Kiko Barzaga dahil sa debating yon? Mga point by point natin. Anong una? Number one, pinaka-importante. Hindi, personality. Siyempre, ang maganda sa pagpatol niya sa debate, tsaka ako, pagpatol ko sa debate, parang mas naging conversation siya eh. Kasi, siya, open-minded siya na to come to the debate, maamong tupa, yung parang, may iba mo yung nakikita mo sa online. Yes. Even ako like, I'm sure, I hope he says na iba din naman yung online in real life. Like, kunwari, paano tayo mag-usap pag nagkikita tayo, iba yun eh. So mas sa tingin ko, I think I was able to penetrate more his echo chamber. Yes. Not yung mga audience niya, but yung sarili niyang mindset mismo. Nakikita niya, ay, ang dami ko palang baon. Ang dami kong mga facts. Tapos siya, totoo ba yan? Saan daw mababalita? Ganun. So, mas madami siyang nalaman. Hopefully, na-realize niya na echo chamber yung, where he lives. Yes. The people that he surrounds him with. Tayo, alam natin yung echo chamber. So, we try to break it, echo chambers. We try to reach out. Hindi yung tayo-tayo lang. So, I hope he realizes na there's a bigger world outside of the DDS. Yes, and para sa akin ang isang nagustuhan ko dito ay umamin na rin siya na alam naman niya na corrupt siya. Alam naman natin lahat. Hindi naman to sikreto. Siya mismo hindi nga niya matanggi na corrupt siya. I think he will not admit it pa din ngayon. In so many words, ang ginawa niya kasi, he was trying to say na there are ways to make someone guilty look innocent and yung mga innocent look guilty. And the legal system daw or the political system, parang default. Ang dating sa akin may default or natural na. So kung yung SOP, sabi ni Mayor Vico Soto, SOP yan, standard. Default na yan. Hindi yan nagmumukhang criminal or nagmumukhang nakaw sa mga taong nagpa-participate sa ganung sistema until someone breaks that. Pag may papasok na hindi magpa-participate sa system, nagugulat yung mga participants sa system na parang, magmumura sila. PI, pinapahiya mo kami. Bakit ayaw mo makisama? Bakit ayaw makisama? Ayaw mo makisali. That's default. You deserve it. Position mo yan. Kunin mo, tanggapin mo. Pero pag sinabi nung bago na, no, baguhin natin, unless matalo siya, si Mayor Vico kasi hindi natalo, nabago niya yung sistema. Yun yung maganda. So si Kong Kiko, ang dating sa akin, alam niya na may sistema. Ang kinagagalit lang niya at lagi niya sinasabi against the pinks and against the loyalists is ang mali, ang corruption is wala sa kanila. Outside of the system, nandun sa ibang tao. Tribal politics. Ganon? So pag silang sinabihan mo ng corrupt, sinabi niya yun yung kay Sara. Pag sinabi mong kay Sara, ganun, lang yan, politicized. Yes. He was saying that. So meron din siyang tribal mindset nga. That's why we have to break the echo chamber. Narinig niya. Sabi ko, may 1 billion in insertions. Si VP Sara, according to Billionaire News Channel, according to Cabral Files, ni Congressman Leviste. Yun yung basis ng BNC. 1 billion in insertions. Yung 11,000 ghost employees, which all local government officials know. Yes. That is the number one source of SOP or corruption, which is payroll, ghost employees. So, sana na pag uwi niya, na pag nilayan niya, hindi siya nag-post eh. Wala siyang post about sa sarili niyang page. About the debate, hindi niya ako chinaka, hindi niya ako criticize. I think nag-iisip siya. Mabuti naman. Napag-iisip siya. Hindi, mabuti naman. Kasi nga, alam mo, para sa akin, ang ganda nga nung ginawa mo. Kasi nga, hindi mo siya binanatan para pahiyain.
it was more of a fact-checking, in-person fact-checking ginagawa mo lang. At nakita ko nga sa itsura niya, hindi na nga makasagot eh. Yung parang nakaganon, nakatingin na lang sa camera. Tapos talagang wala na. Ano Tapos, siya? Puzzle, di ba? Or yung natameme ba? Or natameme. nag-iisip? Diba? Natameme siya. At para sa akin, ang maganda dito, yung mga sumusuporta sa kanya, napanood yun at nakita nga na, For sure. ay oo, hindi ka makasagot. And may puntong nilabas, wala kang mabigay na counterpoint whatsoever on so many levels, on so many points, not just one, on many points. And especially yung sa sarili niyang family. Yun. Yun yung kasi hindi niya ma-deny eh. Ang problema ko sa kanya, kawawa siya, tinanggap niya yung debate. Mahaba na yung political career niya. Yeah. Akala natin bago siya. Hindi. 6 years na siyang counselor Yes. sa Dasmariñas. Tapos yung tatay nga niya, tsaka yung nanay niya, grabe yung dynasty doon. Ang tagal na nila na congressman. So sabi ko, yung mga ina-accuse mo No. kay Enrique Razon Yeah. or sa ibang tao, babalik yan sa tatay niya at sa Yes. family niya. Kasi NUP yung tatay niya, etc. Sabi niya, hindi, let's just focus on yung sa akin, yung kay Speaker Martin 2025. Hindi pwede. Kailan ba naging speaker si Martin Romualdez? 2022. Oo nga. Which is buhay pa si Kong PD. Yes. Barzaga nun. Hindi ko nga lang na ang gusto ko sanang ilabas doon. Kaso naawa na nga ako, gusto ko sabihin, bakit ka ba galit kay Martin Romualdez? Oo nga. Bakit siya galit? Oo nga, bakit nga? Would you know? I think Yes. I think it's really the budget allocations. Baka walang nakuha. Ewan ko, yun ang akin. Kasi yun ang kinagagalit ngayon ng NUP di ba? Kaya nga biglang nakakatawa tong NUP. Banggitin ko lang Kong Puno. Dahil sa sinabi ni Kong Puno, parang inamin niya na yung dating impeachment ay meron nga silang nabigyan na budget kaya in-impeach. Ngayon wala, kaya ayaw nila i-impeach. So kinonfirm nila yung sinasabi ni Toby Tiangco. Kaya pambira ko talaga itong mga politiko na to. Napakasakit sa ulo. Nagpa-press con pa no? Oo, nagpa-press Para con. lang i-pressure ang DBM. Yes, para i-pressure na i-release yung budget. Yung mga pondo nila. Oo, pero sa akin, hindi pwedeng, yan ang problema. So sila ba lumalabas ngayon, sila ang namomolitika nito na hindi namin i-impeach hanggang makuha namin to. When in fact, dapat ang impeachment, ang pagpirma nun is based on evidence. That's it. Correct. Prinsipyo. Ang inconsistent kasi doon, sabi niya, walang evidence daw. Ngayon, wala. Until we see new evidence. Ayun na. 8 articles of impeachment last year, sabi nga ni VP Sara, recycled daw this year. Yeah. Sa atin, hindi yun recycled. Yeah, But exactly. it's the same. Yes. Hindi lang nasasagot. So if it's the same, bakit hindi nyo pipirmahan ng NUP? Exactly. It's the Pinirmahan same. nila last year. It's the same facts. Except one yung allegation, yung kay Ramil Madriaga. Right, which is more. So dapat yun lang yung finokus ni Kong Puno, nahanapan niya ng evidence. Yung iba, hindi na niya dapat hinanapan kasi pumirma siya last year. Kaya nga yung NUP mismo nagkakaroon na ng factions. Kiko Barzaga is one of the factions. Okay, ano Pero ang... expelled siya. Expelled nga, expelled. Oo. Ano ang theory mo kung bakit hindi niya, o kung anong galit niya kay Martin Romualdez? Nakakaawa. Pero syempre hindi tayo dapat maawa. Yung 2024 kasi namatay si Kong PD. And ang assigned caretaker, which is a wrong practice. So sabi na ng Supreme Court, hindi dapat yan yung practice. May practice kasi ang House na pag may namatay, hindi na magpapacall for special elections. Ang ginagawa is may caretaker na appointed. That was how Eric Yap, who is not from Benguet, was able to conquer Benguet. Kasi AXIS siya eh. Tapos ginawa siyang caretaker ng Benguet nung may namatay na congressman sa Benguet noon. And then ever since, na siya? Representative of Benguet, hindi na ng AXIS. So si Martin Romualdez as the speaker, hindi na siya nag-assign ng iba, inassign niya yung sarili niya as the caretaker of Dasmariñas nung namatay si Kong PD. Yun. Yun ang kinakagalit ni Kiko Barzaga or ng Barzaga family because, hindi ko sinasabing may kinurakot sila, but if in relation with flood control, 2023 was the highest na allocation ng Dasmariñas for flood control. Ang source natin sumbong sa Pangulo. Hindi pa nga yun yung buo ha. Yes. Di ba ang sumbong sa Pangulo medyo incomplete yan eh. But when I research it, sa sumbong sa Pangulo, there was 600 million in flood control in 2023. Alone. Wow. And may isa lang silang contractor. Out of the 6 projects na tigna 95 million, out of the 6 projects, 5 doon, isang contractor lang, KLDS Construction. So actually, kung may mag-research dyan na PCIJ or Bilyonaryo, baka makita nila yung connection. I wouldn't know. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Pero ang tanong, bakit 5 out of the 6, isang contractor lang? Yes.
2023 lang yun ha. So before Can you 2023, imagine? ever since Duterte time, sabi nga ni Diskaya, Duterte time sila Nag-umpisa. Oo, hindi, na medyo maman. ano yun, nag-prosper. Yes. Nag-start mag-prosper. Barzagang nakaupo doon Yes. Lone District ba yun? Or 4th District of Cavite, Dasmariñas. So, I think yun yung reason bakit galit si Kiko Barzaga. Lalo na nung nakaupo siya, hindi nga din siya, quote-unquote, nabigyan. Yes. At saka hindi lang yun. Para sa akin, mismo nanay nga ni Barzaga, nag-aalala para sa anak niya, sa mental health ng anak niya eh. When you were talking to Kiko, did he come across to you as somebody who's medyo may emotional instability o kaya psychological instability? Or parang Nung una okay naman. Pero nung nag-iinit na yung debate, yung medyo na pressure ko siya with facts or nako-confront ko siya with questions na hindi niya masagot. Nagulat ako noon talagang nagulat ako. Nag-CR break siya. In the middle. He requested for a CR break. Matagal yun Ang tagal, parang 10 to 20 minutes. Yeah. Nagulat din yung mga producers. Akala nila, yung 5 minutes, okay pa. Baka, jumingel. Di ba? Pero nung mga 10-15 minutes na, akala namin, baka wala na. Baka wala na. At pero hindi naman, chinek, nasa CR. Bumalik. Chinek, oo. Ayun, so pagbalik naman niya, inamin ni Kong Kiko, inamin niya, sa tabi ko, pagbalik niya, sinabi niya sa host, nag-number 2 siya. Hindi number 1. Nag-number 2 siya. Sabi ko, bakit? Ganon ba siya na tense? Ganon ba siya na rattle? Na napa-CR break siya? O baka marami lang nakain nung umagang yun. Hindi pwede, late na nga siya eh. Oo nga Kasi kung late ka, dapat nakakain ka na sa bahay, kung nag-number 2 ka na din sa bahay. Di ba? Like before doing a show, like with you Yes. or with anyone, ako, I make sure before I go to a show, At saka, gano'ng handa na katagal ako. ba yung show nyo? ano lang yun, 1 hour to 2 hours. Oh. Oo nga naman. Nag-extend lang. Hindi, nag-break na siya, nag-CR break siya after 30 minutes lang eh. 30 minutes lang ba yun? Yes, or 40 minutes. Tapos tumagal pa kayo after that? You Hindi ko can na check nga the nasin- live. Tumagal kami. Oh, okay. So ako nagulat ako, yung mental health niya, I can't say kung may condition siya or what, pero in that debate, parang na-tense siya. Totoo. Napaano siya. Well, para sa akin naman, ang hirap din naman kung bumabanat sa'yo, hindi ka makasagot. Mahirap yun mahirap yun kasi nakakahiya eh. Mismo pride yung pride that ego na yung kalaban mo dito eh. And this is the problem with political dynasties, Chris, di ba? Maybe they haven't been confronted Like this. ever before. Yes. No offense to Mayor Jenny Barzaga, baka binibaby niya si Kiko Barzaga. Baka walang critical parenting. Yeah. Baka walang pinapagalitan siya na mali ito, mali yan. Kasi si Kong Kiko lagi niyang sinasabi, kahit daw sabihin ng tatay or nanay niya, pag gusto niya, gagawin niya. Yes, totoo I yan. mean, that's not good Yeah. That sounds good, but It's actually, that's not good. Like ako, pag sinabihan ako ng nanay ko, mapapaisip ako. Yes, kahit pa paano. I will still do what I think is right, yes, but I will take into account what my mother's saying kasi nanay ko yan eh. Yes. So, kung gano'n ang relationship sa nanay niya na hindi niya pinapakinggan, wala siyang pake, parang as a political dynasty and as a Nepo baby, baka hindi talaga siya napagsasabihan ng tama o ng mali. Well, kaya nga pag kumilos siya medyo with impunity. As a matter of fact, hindi nga medyo, with impunity. Kaya nga siya ngayon suspended. And honestly, tama yung sinabi mo, he should be expelled. And thank you for saying that to his face. He has to be expelled. Ang bait na nga ng Kongreso for just suspending him twice na binastos na nga niya yung Congress, hindi nga siya sumipot. And now, ito pa sa akin na nakakainis yung sasabihin niya na corrupt si ganyan, pero sarili niya, hindi niya Tingnan niya sarili niya. Tingnan niya muna. Sa salamin. Oo nga Yun ang Tsaka pamilya niya. Yun na nga, na nakinabang siya doon. Hindi ko pa nga nilabas kasi sabi ko, tatanungin ko sana siya, nung batang-bata ka ba, 2019, 2020, kakapanalo mo lang as counselor, bakit mayroon ka ng mga 1 million na pera na nilalagay mo sa mukha mo, tapos mayroon pa dito? Oo. Saan mo nakukuha yung pera na yun as Cash. a counselor? Cash, Ang sahod lang ng counselor is 100,000 a month. Yes, oo. So ano yun, bigay yun ng tatay mo? Yung pambili niya ng Ferrari or yung isang kotseng pinagyabang din niya noon? Yung iPhone, fully paid, sabi niya? Oo. Sa post niya yun eh. Yun na nga So Nepo baby na Nepo baby. At saka kaya wala siyang moral ascendancy
para magbanggit ng mga binabanggit niya, magsabi ng mga sinasabi niya. Pero mas nagtataka ako. Na-corrupt yung iba, pero siya, hindi niya matingnan yung sarili niyang family. Hindi, sabi nga naman niya, di kung corrupt ako, di makulong na rin If dapat I'm corrupt, Oo. makulong ako, okay lang. Ganun. Oo. Hindi niya dininay. Hindi niya sinabing malinis ako. Yun. Bakit hindi niya magawa? Si Vico Soto, kaya. Kaya. Si Joy Belmonte, Kaya. kaya. Si Lenny Robredo, Kaya, kaya. oo nga. Ako, sa liit at sa ikli ng aking panahon in public service, kahit maliit yan, I'm sure madami kasi actually, minsan yan yung kinalulungkot ko. Madami sa mga kaibigan natin at kababayan, minamaliit yung barangay. Yes. So, sa akin kasi hindi eh. Hindi, malaking bagay yun. Kasi frontliner yan eh. Yup. Tsaka diyan ko nakita, because of my 2 years in the barangay, I know the system locally, yung corruption, and how to reject or improve it. Ako, I can say wala. I've never gotten an envelope. I've never gotten cash from my kapitan or from the businesses, from the restaurants. Di ba si Sec John Vic may kwento na sa Tomas Morato, may mga restaurants doon, sinisingil ng Bureau of Fire Protection, Oo. napalitan yung fire extinguisher Yes. with a specific supplier Yep. or contractor, Yep. yung sprinkler, Yep. dadagdagan, ganon. Those are ways Yes. that the LGU, specifically the barangay, can participate in corruption. Kasi they can recommend, ito yung supplier, ganyan, ipitin yung barangay clearance Pag mo, hindi mo barangay kinuha yung reso mo, preferred, etc. Kami, wala kaming ganun sa barangay namin. So, si Kiko Barzaga, ang simple lang ng tanong ko, kung totoong wala siyang natanggap na cash, either in Congress or sa provincial council or sa city council, he should just say, Wala. malinis ako. Oo. Pero ang sinasabi But he didn't say so. Yun, Diba? hindi nga. Never. I mean, pag pinakinggan mo naman yun, I think mismo, it was an indirect admission eh. Ito, patulan natin. Nakakatawa kasi he mentioned Nelson Mandela. Ayun na nga, Why Nelson would Mandela you talaga. mention Nelson Mandela? He's a political prisoner. He was accused of political crimes. Yes. Hindi naman siya inaccused ng corruption. Yes, exactly. So, absolutely irrelevant. Ako, hindi ko na lang siya talagang dinikdik eh. Pero I was looking at him, natatawa na lang ako sa utak ko. So, sinimplihan ko, that's a complicated answer for a simple question. Yes or no lang. Yep. Corrupt ka ba? Magnanakaw ka ba? Malinis ka ba? Kasi kayang sagutin nyo ng yes or no. 'Di ba? Kayang-kaya. Anyone with the right moral compass can answer that. Hindi niya magawa. And para sa akin, unfortunately, naawa ko sa mga naniniwala sa kanya. At sa ngayon, sa tingin ko, mas maraming siguro nabuksan ng isip dahil sa nangyaring debating to. Kaya, I commend you for that eh. At mukhang marami maraming nangahamon sa'yo, marami kang hinahamon na debate na ayaw naman kumasa. Oh. Si Kiko Barzaga kasi, substitute lang yan eh. Sa totoo lang. Yung una kasi dapat, Ang unang hinamon ko talaga, dahil nagwala siya sa Rockwell, was si Rowena. Duwagzon. Si Rowena, Kainsuka Queen, Guanzon. kain suka o kain tae? Doon na lang tayo sa Kain- suka kasi ano pa tayo. Hindi, tsaka ayoko ng kain tayo kasi ang point ko sa kain suka, hypocrite si Guanzon. Sinasabi niya, kain suka daw ang mga pinklawan Yeah. tsaka mga dilawan Eh, na ano yun. siya? Siya yung kain suka. Totoo. Siya yung tunay. Oo. Ayaw niya sa SMNI noon, nasa SMNI siya ngayon. Ayaw niya kay Sen Robin noon, for Vice President or for Senator, kay Senator Robin siya ngayon. Ayaw niya kay Duterte noon, pinapa-disqualify niya. Nung Comelec Commissioner siya, ngayon, pinupuri niya si Duterte. Fiona, siya nagsabi niya na, Fiona, Ximenet, tsaka kung ano-ano pa, corrupt, si Sara Duterte noon. Ngayon, sabi niya, wala daw problema sa COA, dating COA Commissioner ako, maniwala kayo, yung confidential Yun. funds, walang kwenta. Ha? Bakit siya sumama kay Shelo Magno? Yes. At kay Barry Gutierrez noon sa Wag Kang Kukurap Yes. na movement to abolish and question the confidential funds of Bongbong Marcos, kasama siya, and Sara Duterte. Bakit ka nag-file ng letter? Oo Diba? nga eh. So, siya yung kain sukad. So, that's why I prefer to use the exact word na ginagamit niya. Yes. Ayoko ibahin eh. Kasi para ibalik sa kanya, ikaw ang kain suka. And hindi lang tayo nagsasabi noon, pati DDS. Pati si Topacio, Tinawag siyang kain suka. pati si Cardema, Si Cardema din. na sa stage. Yes, kasi Duterte Youth. Oo Duterte Youth, pinaano niya, di ba? Oo nga, tama. Oo Mortal nga. na kaaway niya Oo yan. nga. Nemesis niya yan. Pero sa same stage, sa araw ng Davao, nagsalita si Topacio, nagsalita si Cardema, nagsalita si Guanzon. At si Guanzon affected. Inamin niya. Sabi niya, meron dito mga tao na nagsasabi na hypocrite ako or kain suka ako. Hindi yung exact words ha. Something like that.
So she knows. Kasi before her, nagsalita na or after her, nagsalita si Cardema at si Topacio. Hindi naman nila pinangalanan, pero sabi nila, wag tayong magtiwala basta-basta dahil sinasabi nila Duterte daw sila. Pero dati tinitira si Duterte tsaka si Sara, 'di ba? Dapat consistent eh. Yes. Totoo. Okay. Paano naman yung mga yung mga iba naman dyan na yung palagi ko tinatawag na in-DDS, yung in denial Duterte supporters. Ayan. Yung mga in denial na yan, ano pa yan eh? Closeted, In fairness, kung in denial kasi sila, it means alam nilang nakakahiya. O, yun. Maging DDS. So kung nakakahiya maging DDS, mas may chance pa silang masalba na ma-convince. Kasi Oo. mismo, parang may cognitive dissonance sila. Ayaw nilang aminin DDS sila, independent daw sila. So kapag idukdok pa natin, mapakita pa natin yung totoong facts na may 1 billion in insertion si Sara, hindi 125 million yung confidential funds na nilustay lang niya, it's 625 million, may 11,000 ghost employees siya. Like si Kiko Barzaga, ma-realize din nila yan eh. Oo nga, ganun, di ba? Oo. So yung mga in denial, while in denial sila, tsaka baka plastic o peke, in fairness, ako kasi I want to be optimistic, I see a glimmer of hope na baka pwede pala tong mabago. Kasi sa mga surveys, di ba, madami doon undecided eh. Yes. So baka yung mga undecided, yung iba doon in denial din eh. Yeah, pero kasi yung iba namang in denial sila, hindi dahil hindi pa sila sigurado o alam nilang mali. It's more of gusto lang nila, manlin lang na ating mga kababayan. Gets! Na para yung lumalabas ay neutral sila para they have the moral authority to say, eto ang tama, eto ang mali. Na independent lang sila. Oo, tulad ni... Ano yan? Gets ko na yan. Yan yung sinasabi mong totoong DDS, pero nagkukunwari lang. Yes, okay? yun. In denial. Parang sina Toby Chanko, Malutikia. Rowena Guanzon ngayon. Yes. Kasi nga, lagi niya sinasabi, dilawan daw siya o pinklawan. Oo. So yung mga in denial na yan, pero totoong Duterte supporter for 2028, talagang we have to call them out. Kasi sila ang kapal ng mukha nila to tell us na kain suka tayo, na hypocrite sila, na hindi tayo for the country. When actually tayo yung for the country. Yes. Kasi pag si Bam nagkamali, call out we agad. prove that. Yeah. We prove that. We criticize him. Pag si Lenny nagkamali, we criticize her. Yes. Pero ang problema, rarely lang sila nagkakamali. Yes. Rarely lang sila nagkakamali. And plus, ang nakakatawa lang kasi, yung mga Duterte trolls, pag kunwari kinriticize natin si Bam, sasabihin, tingnan mo, yan ang problema sa inyo. Yung tao, hindi kayo watak-watak. Toxic! Kasi, agree, disagree. Toxic ba yung trait na yan? Na pag may maling ginawa, kikriticize? Of course not, hindi. We are proven by the surveys na actually, madaming tao who don't classify as loyalists, as pink, or as DDS, ayaw maklasify. They classify themselves as independents. Ako, tinanggap ko lang yung pink label, Chris, kasi mas madali na i-explain na ang pink means good governance. Yes. Yun yung dating sa akin. But when I say pink, hindi ako tao. Hindi ako Lenny eh. Good governance ako. Lenny lang ako dahil good governance siya. Yes. Risa Ontiveros lang ako dahil good governance siya. So hindi ako yung tatalon kagad sa tao. Ang DDS, nasa word mismo. Die hard Duterte supporter. Hindi tulad ng pink. Ang pink, it's a movement. It's not one person. Yeah. Diba? Tapos ang problema sa DDS, Duterte Die Hard, may word na die hard. Die hard. Hindi ka na mako-convince otherwise. Ako, pag napatunayan mo si Lenny may binulsa, ako ang number one critic niyan. Pag napatunayan mo si Bam na meron siyang ex-deal or under the table, ako number one critic niyan. Ayaw nga sa akin ng ibang Bam supporters eh. Kasi medyo mas critical ako kay Senator Bam. So tayo, in fairness, ibahin din natin sa loyalists. No offense sa mga Marcos loyalists. Loyalist. Pangit din yung word. It means you are loyal. Kahit anong mali, hindi loyal ka pa rin. Magbibitay, loyal ka pa din. And ang word is Marcos loyalist. Actually, nung word noon is apologist. Apologist. Oh, yeah. Yung you're apologizing for any wrongdoing. Walang mali. Yun ang point. Pero sa pink, wala namang Lenny Die Hard. Lenny apologist. Yes, walang Risa Die Hard, di ba? It's pinklawan, it's a color, it's a movement, it's not a specific person. Yun. So sa surveys, tayo, we are proven correct eh. So yung mga DDS, hindi sila. Sila yung toxic. Tayo, we are proven correct kasi most Filipinos are still
pro-Philippines. Yes. Oo. 60%. Pag sinama mo yung pink na 19% sa 40% to 30% na unaffiliated, Yep. majority are pro-Philippines. Yun. Okay. So sa ganun ano nakikita mo for 2028? 2028, magulo yan eh. Oo, Pero kasi- at least nagkaka-surveys na. Yes, may lumabas ka eh. Oh. Nagkaka-guidance tayo. Ako, with all due respect sa ating mga kakampi at sa ating mga sinusuportahan dahil good governance sila, hindi dahil loyalista tayo, I think if Mayor Lenny does not run, then we have to support whoever is the alternative candidate to Sara Duterte. And so far, nagkaka-surge si Senator Raffy Tulfo. He's not perfect. He also has many faults. Yeah. But, mas totoong matapang siya. Sara, peking matapang. Hindi siya baliw. Hindi siya unhinged like Sara. And wala siyang corruption issue so far. Right. Unlike Sara. So, if Mayor Lenny doesn't run, then I have to be honest, as early as now. Kasi we have to consolidate. We have to start consolidating. We have to be anyone but Sara. Yeah. Basta hindi corrupt, hindi baliw, at hindi tamad. Oo. Diba? Hindi lakwatsera. Yun, sa akin sa 2028, it's still Mayor Lenny's decision Yes. But- It's for her. to decide, To decide. whether or not to run. Kaso ang sabi kasi daw, she's asking for the numbers. If you don't show her daw a path to win, a path to the presidency, most likely, she will not run. And sa akin, okay lang yun. Kasi actually, kawawa naman yung mga taga-naga. Yeah. In fairness sa kanila, sila naman gusto nila mag 9 years Yes. si Mayor Lenny. Naintindihan ko yun. So, ngayon, with all due respect to Senator Bam and Senator Risa, so far, their numbers are still not surging. So, if may ibang nagsasurge, top 2, Sen Raffy, I would rather we consolidate with that candidate. Baka gusto nila Tulfo Bam or Tulfo Risa na combination. Pero, nagalit nga sa akin si Hey Darian dito ng onte. Oh. Niloloko niya ako, pero later, siya din naman ginagawa to. Sabi ko, si Senator Risa, I think she should not run Oh, for president okay. or vice president. Ang pinaka-optimal for Senator Risa is to run as Akbayan nominee. Really? From senator to Congress? Yes, kasi term limited siya, Senator. Sa di ba? bagay, yes. Ang Akbayan kasi, we have to sustain na mag-number 1 party list pa din siya ulit. If yung nominee mo is not the most compelling or credible, ano yan party list, akala mo yung party list ang binoboto. Hindi, usually, it's still the first nominee. Right. Na yung binoboto. Right. So, nag-number 1 ang Akbayan because Chel Jokno ang first Yes. nominee. If Chel Jokno tries for senator, ito yung conditions. If Chel Jokno tries for senator, then dapat Senator Risa should be the first nominee of Akbayan. Because with all due respect to Kong Percy Sendanya and Kong Dada, yung third nominee, I don't think they have the gravitas yet Yes. to carry Akbayan to number 1 again. Right. It has never been done. Yes. Na 2 consecutive elections or even 2 elections Yes. na nag-top same party list. So, I think pag si Senator Risa, automatic. Top ang Akbayan no ulit. offense. Pero Top sila ulit. Pero wait a minute. Bakit? Di ba ang senator is 6 years, 2 terms? Yes, naka 12 years na. Si Kailan ba siya Senator Risa. 2016 ba siya? Unang na-elect? Akala ko 2019. 2016, third try niya yun. Last term ni Pinoy. Nanalo siya noong Policy 2016 Pinoy. and then ran again in 2022. Yes. Right, and won. 2022, ano din yun, swinerte siya. Panahon ni Duterte, and yet she won. Oo nga. And people were puzzled. Paano siya nanalo? Kasi nga, ang ginawa niya noon, todo trabaho lang. Maternity leave, anti-hospital Right. detention law. Ako kasi, nangampanya ako noon for VP Lenny. Sa BLC, Camp Crame, madami doon pro-Duterte sa Quezon City. Nag-ano ko doon, house to house. Pero, surprisingly, si De Lima, si Trillanes, galit na galit yung mga taga-Camp Crame na barangay. Ayaw nila iboto. Pero si Risa daw, okay yan, si Risa. Okay. Gulat ako. Kasi dapat it follows Yeah. Usually dapat, kung hindi mo boboto si De Lima, galit na galit ka kay Trillanes, dapat hindi mo din iboboto si Sen Risa as senator. Kasi Duterte time yun Yes. Kahit paalis na si Duterte, ano siya nun, influential siya. Sabi nila, okay yan, ano yan,
masipag yan. Madaming batas na napasa. Ah. Yun yung insight ko. Oo. In my personal capacity. So, 12 years na siya. Ano na I siya? didn't know. Outgoing na siya, 2028. 2020. So, she has no choice either but to run for president, vice president, Or, Congress, or even mayor. Pwede din yun. okay. Allegedly, pwede din siyang tumakbo ng mayor ng Quezon City. Pero ako, as a, epal na political advisor, unsolicited, ang suggestion ko, di ba, Sen Edu, dapat susugan mo ako dito, ha? Ronald Llamas, susugan mo ako. Hey, Darian, ikaw niloloko mo ako, pero nagbabambam ka for president. But if Mayor Lenny doesn't run, yun ang ano ko, I don't think Sen Bam and Sen Risa should try unless mag-surge ang numbers nila before December 2026. I'm not closing the doors, but if there's some numbers do not surge, they have to explore. Pero other options. for me, yun na nga, nakita mo na ba yung last survey nga na 48% si Sara and Lenny was at 48? 48%, oo. Tapos Lenny was at 28, 29% or 27.8, parang ganon. Yan yung sinasabi ni Hey Darian. Pero ako hindi ko nakita yan eh. Alam mo, hanapin ko nga ulit yun. Ang pinaka-latest is yung sa WR numero. Yes, but yung sa WR... Ngayon lang. Yes, pero ang problema kasi doon sa WR numero ay ano pa rin si Sen Rafi who said he wasn't going to run. Tapos, ang dami. Pero yung ginawa nung yung survey before that... Walang Rafi. Wala. It was literally Sara or Lenny. May mga iba pa, Risa, may ganun. Pero, between the two, lumabas 48 and 28, sabihin mo na. Mahirap roughly. yung 48 ha. Ang taas nun. Pero yung 48 na yun, remember, this was immediately after she declared that she was running. Versus Lenny, who's never declared and actually even said she's not running. And yet, yung surge niya was from parang 13% all the way to 28%. 28. So, yun yung malaking surge. Kaya okay naman. Si VP Lenny talaga, she's really the totga. Talagang pwede siyang tumakbo. Yes. Ang concern nga lang is kung willing ba siya. Yun na nga. Pero tingin ko that, I think, with enough pressure from the public, like these kinds of podcasts, I think marirealize siya. At sa mga tao, sulat niya sa comment section kung gusto niyo tumakbo si Lenny Robredo. Dapat, sana. Oo. Mararamdaman to ni Lenny. Tag Lenny Robredo. Share this video with Lenny Robredo. I believe she will because think about it. Even in 2022 when she ran, remember, may solid siyang 16. That 16 is not going to change their mind. Yes. Oh, then you add the faction of the Uniteam. Oh, dagdag mo 'yan. 20% Oo. to 25. I would even So ang say, battle is yung independence. Oh, then the independents. So, Oo. maraan and plus the new voters. Oh, yan, labanan sa mga Tsaka bagong duda nga ako botante. sa 48 ha. Ang taas ng 48 ni Sarah, duda ako na 48 Yeah, siya. yun na nga eh. Ako personally sa analysis ko, based on my own social media sentiment monitoring, because ang social media, you cannot say na, hindi yan accurate. Hindi ko sinasabing 100% accurate siya. Pero it's also a bellwether indicator siya. I think ang cap ni Sarah is 38 to 40%. That's my belief eh. Yeah. And na-reach na niya yon. Yep. Hindi, nasa peak na siya. Yep. She cannot go Higher. higher than that. Yep. She can only go lower. Yeah. So, si VP Lenny, Mayor Lenny, I think she can go higher than 40%. Yes. And right now, ito naman, may lumabas ka na isa pang survey na parang ilang percent, a big percentage of people parang are against the impeachment. Nakita mo ba yun? Are against the impeachment? 51. Oo. 51 are against the impeachment. Oo, parang ano yun? 50-50 yun. 51 Hindi. is statistically statistical di ba? Sabagay, coin flip. Coin flip yun eh. Buti kung 55%. Then mas maintindihan mo na baka may majority are against. Oh. Tsaka baka nadadala sila sa propaganda na may energy crisis, wag mag-impeachment. As we have proven, ako sa lahat ng interviews na tinatanong ko lang, kapag tinigil ba yung impeachment, bababa presyo ng langis? Hindi. So walang kinalaman yung energy crisis, yung pag-solution doon sa impeachment. Kasi ang impeachment legislative Yes. Congress. Ang pagbaba sa presyo ng langis, gasolina, is executive presidente. Yes. Oo nga eh. So it doesn't follow. Si presidente, hindi naman siya nag-i-impeach It's the Congress. At saka hindi lang yun eh. We have different branches of government, different departments handling a lot of different things which all run simultaneously. Hindi naman tayo parang isang kabayo na pag dito lang nakatutok, dito lang may blinder, wala ka na magagawang iba.
people, Multitasking, pwede. Yun. Hindi kasi parang sa akin, ang palaging argumento na ginagawa ng mga trolls sa mga DDS ay parang may pagka-absolutism sila the way they speak. Yung pag this or this. This or that. Hindi pwedeng sabay. 1 or 0. Yeah. Palaging ganun. Binary. Binary sila mag-isip. Yes, and that is very dangerous the way they think. Kasi nga, pero sinasadya nila yon to create... Kasi mas madaling intindihin. Yes. Mas madaling intindihin. Sa totoo lang, ang buhay komplikado. Hindi Yep. yan either or. Spectrum yan. False, ang tawag kasi dyan, false dichotomy. Oo. Dichotomy, hinahati mo, ito lang or ito ang pwede mangyari. This or that. Hindi. Minsan, 3 yan. Minsan, 4. There are many options. Yun, oo. Many scenarios. And attorney, alam mo, na-appreciate ko talaga at may ko ngayon, may tawag ako sa inyo eh. Balikan ko lang yung sa impeachment din, by the way. Oh, you go. Impeachment proceedings are not suspended or cannot be suspended just because there's an energy crisis. The Yes. Constitution goes on. Legally, walang nasa Constitution na, stop yung impeachment Yeah. kapag may gera. Kahit may gera, dapat ituloy yung impeachment. Yeah. Wala sa Constitution yun. Sa Constitution, ang nakalagay, pag may gera, you can declare martial law. It doesn't say, you should suspend impeachment. Yeah. Wala. Yeah, totoo yun. Ito Oo. nga, hindi pa gera eh. Yun na Wala nga tayo eh. sa gera. So, kayang-kayang ituloy yung impeachment even while there's an energy crisis. Ay, alam mo, that's good that you bring up these points. I was going to say na ang tawag ko sa'yo, troll buster ka ba? Or para kang troll buster ngayon kasi binabanata mo yung mga trolls Kontrapelo ko, kontrapelo. Oh. Kasi syempre, we have to admit, hindi tayo yung dominant voice. Mas maingay. I'm not saying majority sila. I'm saying dominant sila. Kasi mas maingay sila eh. Oo nga. Either may paid trolls Na or kayang i-amplify. troll for ma-amplify. Meron silang coordinated SOCMED. Meron silang group chat Yes. ng mga DDS Na bloggers. itong pag-uusapan natin. And we can be honest with that, Yes. no? We're not saying majority sila. They're not. Mas madaming Maingay Pilipino, lang. independent. Mas maingay lang sila. So, they're the dominant voice. Ako, ang gusto kong gawin, basagin. Kasi Yeah. mali eh. Yeah. Mali. So, more of a kontra pelo or I just wanna give the counterpoint, kontrapunto. Yes. Diba? And it's good that you do that kasi nga kung hindi, people are gonna believe one narrative. And yun na nga ang pinagkaiba natin ngayon kumpara sa dati, di ba? Mas marami tayong mga bosses na kumukontra dito sa mga troll farms na to. Finally, Yes, totoo. thank God. May lakas loob na. Pero ang daming mga, mga efforts to silence us. Ad hominem sa atin. Ad hominem. Death threats. Death threats. At tanong ko sa'yo, kung may nag-death threat ba, for example, kasi ako may nakukuha akong death threats yun eh. Sa messages ko, pwede ko bang i-screenshot, ipakita yan sa social media ko? Or would I be charged with cyber libel ba? Data Or, privacy. Pwede mo yung ipakita kasi ang exception sa data privacy is kapag pinoprocess mo yung information for a legitimate reason. So I think it's a legitimate reason for you to inform everyone that this person is threatening. you. Ah. So generally, data privacy covers na you cannot post screenshots if nandun yung name nila. Identifying information yun eh. Pero if for a may exceptions lahat ng batas. So if it's for a legitimate reason. Na parang gusto ko sabihin, itong taong to, pangalan niya to, binantaan niya ako. Ako, ginawa ko na yan. Okay. May mga 2 to 3 na akong pinost. Real names kasi nila yung social media nila. Ako kasi pag hindi real name, hindi ko sila pinopost. Pag real name, tumitiklop sila. Kasi yung community nila, yung family nila nakikita, biglang mag-apologize on their behalf. Or pag OFW, ayaw matreten yung trabaho sa abroad. Oo nga. Kasi abroad, mas matindi Stricto abroad. yan. Yes, kahit na nag-death threat ka sa isang Pilipino, ganun. Ayaw ng mga ospital, ayaw ng mga companies na meron silang employee who is violative of human rights. Yes. Lalo na sa Europe. Oo. Europe, very strong ang protection on human rights. So, yung iba tumitiklop, humihingi ng public apology, dinidelete nila yung post. Pero paano yung mga hindi totoong pangalan? Pag hindi totoong pangalan, mas pwede mong i-post. Kasi hindi totoong pangalan eh. Right. There is no identifying information. What if there's no identifying information, nalaman mo kung sino yung nasa likod nun? Nalaman mo. Pwede mo ba i-post Pwede yun? mong sampahan. Yung pangalan niya. Pwede din. Kasi nga, it's for a legitimate reason to inform the public that there's a death threat on you. But, let's clarify, wala pang Supreme Court case Again, that legitimizes or that validates my legal opinion. But I think the Supreme Court eventually will say, if somebody posts a screenshot of a death threat, it's not covered. Yes, It should not be. Kasi nga naman, Common sense. Oo diba? nga.
Saka ang nakakalungkot yung mga nakita ko man nagde-death threat sa ganyan. O yung mga, kahit na anong banta kahit na sana ma-rape yung pamilya mo, mga ganung mga katarantaduhan. Diba? Ano kasi yan may concept sa libel, so yung data privacy wala pang Supreme Court decision. Pero sa libel, kapag ni-libel mo yung isang taong nauna na mag-libel sa'yo, okay, kunwari sinabi mo, magnanakaw ako, I committed a crime. Okay. Libel is the imputation of a crime, vice, or a defect. Okay. Okay? So you imputed to me na magnanakaw ako, plunderer, ganon, may SOP, etc. Tapos, nilibel kita by saying, sinungaling ka. Ito yung ginawa mo, ganyan-ganyan. Nasira din yung reputation mo. Can you file libel against me? No. No. Because you called me sinungaling. Technically, I libeled you, di ba? So, technically, dapat you should be able to. But I can raise the defense of self-defense in libel. So, sa libel, may concept din ng self-defense. Yes. Kapag ikaw yung nauna mag-libel and I only defended myself, Yeah. but in the process of defending myself, nasira ko yung reputation mo, na-libel kita, hindi ako pwede kasuhan. I cannot pay you damages. Because self-defense in libel. Yes. May ganung concept. So, yung sa death threat mo, if you can dish it out, kung kaya nyo mang death threat, hindi kayo pwede magkaso ng data privacy. Diba? Ikaw na nga yung may mali. Ikaw pa yung Ikaw pa yung kakaso. Pwede magkaso, di ba? Kalokohan. Okay, good. Kasi dami nang ako nakikita mga nagde-death threat sa mga ibang kasamahan natin. At medyo seryoso yun. Tapos hindi lang yun, yung pag-take down ng mga pages nga. Di ba? Dahil mga na-take down na pages in the last few weeks. Ang sabi ni Tweety Bird ko, weird, may nagsabi na Tweety Bird na isang tao sa CICC, under the DICT, is helping the Duterte side, or yung Duterte Troll Network, to silence mga anti-Duterte voices. Kasi yung kay Tio Moreno, hindi naman talaga na-take down, nag-deactivate siya. Yung isa pang page, na DDS, hindi naman talaga na-take down. Yung mga na-take down is so far, si Prof. Shelo Magno, personal account, Lovely Granada, Inday Tasha, who is a comedian, nagpaparody kay VP Sara. Taken down sila lahat. All within the same week. Same day. Same day. Halos. I think so. So may nagsabi sa akin Tweety Bird na meron daw, may nag-utos na try to take down those pages. Ako kasi, they already tried to take down my page. December pa lang. So, I'm not sure kung may protection na ako ngayon, but so far, okay pa yung account ko. Kasi, nakausap ko yung Meta. Binalik naman nila yung account ko. Kasi, nabalik. Good. Kasi false accusation yung sa account ko na I was in violation of copyright or trademark, ganun-ganun. So, nakita nila, wala namang basis. Yeah. It was allegedly for a photo I posted na violates copyright. Photo ko yun eh. It was using my phone eh. So, nabalik yung account ko. Pero matindi din yun kasi personal account ko yun, like Shelo Magno. So, kung alam mo yung yung hyperlink, 'di ba? www.facebook.com/ pwede mo kung gawa ng personalized hyperlink yung sarili mo, 'di ba? /Cristan. Ako /Jesus Falsis yung pangalan ko. Okay. Wala na yun, hindi ko na ma-access yun. Kasi nung restore ako, they had to restore it using a more generic hash or numbered link. Hindi ko na yun. Nawala yung handle. Yeah, hindi ko na pwedeng yun. Kasi nga, na siya na parang cyber attack. Oh, wow! Na cyber attack. So, itong Shelo Magno, Lovely Granada, Inday Tasha, parang cyber attack ang sabi sa akin ng Tweety Bird ko. I don't know how they do it, Like, I don't know the tech details of that. Ang sinabi lang sa akin, that can be done. Yes. But with the price. Yes. With the price. Kasi nakikita ko, yung parang ginagawa ng pag-attack na yan, ganito yan magkakaroon ng reporting na nahahack yung account mo. Re-report. Yes. Then, Meta will react to the report and then say, now you have to access it with another device. And protective shutdown muna. Protective. Pero yung protective shutdown na yan allows anyone to try to access your account from any device. Hindi lang ikaw. By trying to prove na sila yung owner. Yes. So allegedly. Yes, unahan kanila. With whether it's a fake video, tapos verify yung face, so whatever it may be. Unahan ka. If they have a copy of your ID,
O yun, pwede yun. Yeah, they can. Then submit it. Sila yung magsasabit ng ID. O, unahan ka. And then, ikaw yung malalockout. So, yun ang tingin ko nangyayari dito. And the thing is, dun nga nakikita ko gaano kalala ang problema ng fake news and propaganda and troll armies because dyan yung labanan eh. It's in information. Yes. Ang Facebook, kahit matanda na yan, alam mo naman, may ibang generation ngayon. Pero ang dami pa ding tao who get Yes. their news from Facebook. This is based on surveys, Yeah. and based on reality. So, the government, ako, kunwari, senador ako, I support yung regulation ng mga platforms Mhm. like Meta. Like, for example, right now, walang local presence. Walang local headquarters. So, Ang Meta or Facebook dito, saan ka pupunta kung may problema Yeah. ka sa account mo? Ang account ngayon, hindi yan, simpleng problema na, just use a different social media. or start a new one, open a new one. Hindi pwede ganun. Kasi, account mo yun, you paid for a service, sabihin, libre ang Facebook. No. We pay for it. Yeah. With Our our data. data. Yes, our data. We pay with that. So, Facebook earns a lot from us. So, They do. dapat the Philippine government, and hindi to mababaw, hindi to porket may energy crisis, biglang bakit yung social media just because tayo, active tayo sa social media. Hindi, this is for everyone. Yeah. Kung ma-take down kasi yung platform mo ngayon is your freedom of speech. Yes. Platform is speech. The platforms that you don't have control over means you don't have control over your speech kasi pwede kang i-silence when Yun. the platform is taken down. So maganda kung magkaroon sila ng local office para Local sa ganon, headquarters. pag kailangan may maling reporting, pwedeng may complaint department, pwedeng maayos, pwedeng ma-rectify situation. Dapat they earn billions Yeah, they in do. dollars globally. And not only that, And isa tayo sa number I was one gonna say, Philippines the number one in Facebook, if not the number one, ha? in Asia or something. Oo. Yeah, malaki ang Pilipinas sa kita ng Facebook. Tingnan mo yung Senado, nakatatlong sabina or show cause sa Facebook bago sila nagpadala ng representative sa Senate hearing. Kasi hindi umattend yung Meta. Oo nga eh. Sinasabina ng Senate. Oh. Because they don't have a local headquarters. So nung sinupina, bakit hindi para na-bring up ba yun o hindi? Na-bring up, pero natabunan ng balita, parang may ibang mga malalaking balita nun eh. Ako medyo nakalimutan ko na din, baka panoorin ko ulit. Okay. Oo. Kasi at least Google may local office. Yes, I Oh. know. Oh, I think si YouTube, Yeah, YouTube meron. Meron din. Yes, meron sila. si TikTok, I am not sure. I'm not sure si TikTok. Si Twitter, wala ata. Si Twitter X, wala. Pero wala. kailangan din nila meron. Dapat lahat. Lahat ng social media. Hindi naman, there's maybe like 1 million social media platforms. Yes. diba? But the Philippines, the government can prioritize the top 10 Yes. most used social media platforms that are associated or related with the exercise of freedom of Freedom of speech. speech. Ano yan? Compelling state interest. Baka sabihin nila, mababaw na issue. No, sa Constitution, it's a compelling state interest for the government to intervene in cases where the freedom of speech of people can be censored. Yes. Can be chilled. Yeah. Yung chilling effect, yung tatakutin ka, ganun. Yeah, and like death threats. Yeah, and totoo. Yeah, totoo nga. Kasi wala naman sila nagagawa tungkol dito. And sa dami ng mga fake accounts, doon ako naiinis sa Facebook. Marami akong mga fake accounts, maraming gumagamit ng mukha ko, I'm sure sa'yo meron din, at pangalan. Tapos pag ako mismo nagre-report, makakuha ko ng... Ang tagal, ayaw Hindi, no? kahit makakuha ko ng reply. Rejected. We cannot verify that it's a fake account. I'm telling you, Hindi they're naniniwala pretending to be sa'yo. me. What is wrong with you? Ito medyo strict tsaka nakikita ko yung counter arguments. But andito ko sa other side na, one, we should be able to ban social media platforms for 15 years of age and below. Yes. Like other countries have already Yes. done. A few countries, no? Yes. And then, meron din kasing pwedeng account verification. Like yung GCash mo, yung GoTime, yung Paymaya. Meron kang ID scan, Yep. and then face scan, ganun. Social media platforms can do that. Ako, I would support if Facebook requires na for you to create an account, you need to show either your passport, driver's license, a very few na government IDs. Alam mo, And then face scan. Alam mo, para Diba? sa akin, ang gusto kong mangyari talaga, I agree with the banning for minors. Kids, minors. Yes. Kasi ang lala ng problema ng social media addiction ng mga kabataan ngayon. I'm telling you firsthand, nakikita ko ang mga ibang bata dyan, the moment they wake up, on social media until the time they sleep. And you know what time they sleep? Telephone na yung Yeah. iPhone na yung nila, no? Yeah, tapos hanggang
Best friend. Best friend hanggang sa kama, yung literally, bago matulog, nakaganyan, until makatulog na lang sa kaka-social media. That's bad Wala na parenting. nga kinakausap. Pero pag tinatanggal mo yung ay Iiyak. magwawala. Kasi Parang may, addict. may attention deficit na eh. Yun. Na overstimulate na yung brain Tapos, based on science. Tapos hindi pa makatulog dahil sabi niya, wala akong social media. Paano ako makakatulog? Patay tayo dyan. Diyos Sa ko. panahon natin, makakatulog ka kung tahimik. Hindi pag maingay. Kailangan natin si Bong Suntay. Kailangan turuan ni Bong Suntay lahat ng mga bata na gamitin ang kanilang imagination. He's being sarcastic sa mga may hindi alam just in case. No, nung bata kasi tayo, that's just what you use to Yes. sleep yourself or Yeah. to pass time. Yeah. Like titingin ka sa forest, titingin Yeah. ka sa buildings. Just imagine. Titingin ka lang nga sa dingding. Makakatulog ka na eh. Pero, Hindi. So talagang ano yan eh, government intervention as the second parent yeah. of children. Pero yung first parents patri, yung talagang primary parent, which are the biological parents, yan yung mali sa child rearing din nila. Sa parenting na, bata pa lang, sinanay na nila yung kanilang mga bata, iPad babies or mga iPhone babies na, Okay. even at the dinner table, they don't do parenting. Yes, They hinahayaan just give, lang. iPad iPad. while eating. Good God! Tayong matanda, of course, we do that Netflix. Pero napagdaanan na kasi natin yung panahon na hindi tayo kailangan na may iPad. Yes. Diba? So, kunwari, mag-dinner tayo with friends or what, we can still do without Yes. phones. We can still do without gadgets. Pag yung mga iPad babies, and I think may mga iba dyan, 10 to 20 years old now, yan, makikita mo talaga, meron silang attention deficit. Yes. Talagang kailangan glued sila on the phone. Yes. Oo. Diba? At saka hindi lang yun. Sige, let me give you the in defense naman sa mga ibang parents. Kasi sa totoo lang, ang hirap mag-parent ng bata. Mahirap. Mahirap. At saka hindi lang yun. Yung paminsan-minsan pagod ka na sa trabaho, tapos the last thing you want is, hirap ka na talaga and you just like, here's an iPad. Para lang, I don't have to worry about your deal with you. I am not making an I know excuse. that. Yeah. I'm just saying, naintindihan ko where they're coming from. I'm not saying it's right. I've heard that. I'm saying naintindihan ko lang. They do that. And that's why you should think about whether or not you can become parents or you should be parents. Dapat you have family planning. Ayun pa. I mean, Oh. alam ko mayroon ding gender burden, gender inequality sa child rearing, usually sa babae, etc. Pero yan, it's a decision of the couples na when you're ready to have a child or when you want to have a child, you should be ready to commit 200%. 100% sa work, 100% sa kids mo, nabibigyan mo ng quality time. And Yung mga bata. pero ito pa yung problema. If I remember my numbers correctly, I think 15 or 20 million are single parents. Solo Mostly parents. women. 90+% of that number I gave you are women working, being a parent. And I'll tell you, ako mismo, nakilala ko yung isang police traffic enforcer dito sa Mandaluyong na solo parent. Alam mo nagta-traffic siya. Yung anak niya, nakasama niya sa motor, nakaupo, inaantok. Oh, hindi kasi hindi niya walang mag-aalaga sa bahay, wala siyang kasama. Kasama niya habang nagtatrabaho hanggang 10 ng gabi. Walang proper daycare system. Nakakaawa pag nakikita mo yung mga ganyan. So parang sa akin, Multifactorial yung problema. yes. Oo. Hindi lang sa kanila, they're trying, but at the same time, wala din nakukuha kahit anong suporta sa local government. Gets. Ano yan poverty and class issue. Yes. Pero siguro ako, ang pinag-uusapan ko kanina is sa mga medyo well-off. Okay. To those who can. Okay. 'Di ba? Kung may kaya naman kayo, kaya nyong kumuha din ng yaya. Usually, dati before iPads, yung Yaya. yaya ang pinapasa nila for parenting. Yes. Kaya yung yaya yung nagiging nanay, talagang close na close sa batang imbes na dun sa totoong magulang. So sa akin, kung may kaya kayo, may yaya na nga, yung yaya, wag nyong hayaang magbigay lang din ng iPad. Oo. Diba? Or kayo mismo, you should invest in actual parenting. By the way, meron din namang mga ngayon, studies na okay lang daw ang iPad. Ibibigay mo yan sa bata. Pero hindi dapat yung overstimulated yung kanilang pinapanood. May mga types ng show daw na slow burn. Na yun yung mas appropriate na panoorin ng mga bata. Yung hindi sobrang, talaga, stimulated yung senses and etc. Like a blockbuster movie or like yung mga pang-kids na overstimulated. May mga appropriate kids show daw ngayon.
Kasi nag-adjust talaga yung mga tao yung mga researchers and filmmakers or yung mga gumagawa ng shows. Nag-isip sila, can we make a good show na hindi masama para sa mga bata kung panoorin man nila. So may ganon. You limit screen time, you really screen ano yung pinapanood nila. You can do that sa iPad. Yeah. Ano yung pwede lang na panoorin. Yung iba walang internet. Yung iba, ang pwede lang panoorin, yung naka-download na. Yeah. Yung dinownload na ng magulang. Yes. So, it's active parenting. Kasi kung hindi kayo active, hindi kayo yung magulang. Ang magulang is iPad. Okay? Alam mo, at yun ang nakita ko talaga ng problema sa lipunan natin ay dahil dito sa social media, kaya tingin ko nagkaroon ng rise itong mga karamihan sa ating mga kababayan ngayon na hindi na marunong mag-isip ng tama, mabilis mabudol. Yeah. Maraming mabilis ma-scam ngayon. At nagiging biktima ng mga nagkakalat ng mga fake news at propaganda. News is faster now and more convenient pero double-edged. Tsaka nga dahil hindi nagbabasa, alam mo Chris, based on research, the number one way to become smarter and to become less prone to being manipulated or na mauto ka is if you read. Like actual books. Yes. Number one yan. So lahat ng mga parents na nakikinig, no, kung iPad lang kayo, ang iPad kasi ephemeral, temporary yung screen sa memory. Pero pag page, pag may tactile element nahawak mo. No? Nahawak mo. That's why yung mga nag-aaral na college or high school na versus laptops na take ng notes, handwritten notes versus laptop notes, mas mataas ang memory retention. Pag handwritten. Pag handwritten notes. And remember, yung golden age ng Renaissance tsaka ng Enlightenment, yan yung panahon na manuscript. People writing, yeah. Yes. I kid you not, the number one way to make your kids smart is reading. Alam mo yung mga magagaling na speaker, that's not an indicator na matalino like us. Yeah. No, being articulate is not. Kahit hindi ka articulate, basta nagbasa ka, tapos yung brain mo is well-fed by the books that you have read, matalino yung anak nyo. Grabe, ang dami natin na pag-usapan from politics, umabot tayo ngayon sa social media and the dangers of social media. Because children are the future citizens of the country. So, ayaw din natin ng bobo. That's why we are advocating. Magbasa po kayo. Yes. Matanda o bata, magbasa po kayo. Kasi kung gusto nyong tumalino, sabi ng science, magbasa. Yeah. And para sa akin, yan ang labanan ngayon na pag umayos ang ating mga kababayan at ang mga kabataan natin, gaganda ang kinabukasan natin. Kaya yun ang advokasya natin lahat, di ba? Critical thinking. But to do that, kailangan talaga each and every one of us has to do our part. Huwag tayong maging tamad. Huwag tayong maging yung basta na lang, lagi na lang doom scroll, ganon. We get the love that we think we deserve. We get the politicians that we vote for. Di ba? Of course, mayroon ding, sabi ko naman sa'yo dati, di ba, may flip side. Kailangan may good candidates din who should run. Pero if most of the voters vote correctly, di ba, we are who we vote for. Yeah. Kung sino yung binoto natin si Duterte, actually ganun. It's a reflection of us. It's a reflection of Philippine society. Not of everyone in a absolute 100% way, but in a general majority sense. Yeah. And for me, ayun ang inaasahan ko kaya natin ito ginagawa na in 2028, the majority medyo nagising na at bumoto ng tama at mag-isip na ng tama. At pag binoto natin si Sara Duterte sa 2028, I'm not saying natin, no? I'm saying if the Philippines The population elects her, then the Philippines is Sara Duterte, which is lakwachera, corrupt, tamad, butangera, baliw. Di ba? Yeah. Oh, so, you get who you vote for. Gusto nyo ba yon? Or Leni Robredo or even Raffy Tulfo na masipag, hindi umaalis, may simpatya sa common na tao or sa common na masa, masipag. Yun. Okay, and with that, gusto ko talaga malaman ano yung opinion ng mga viewers natin ngayon. Sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba. And salamat, Attorney Jess, sa pagpunta mo dito at pag-explain at pag-educate sa mga viewers natin. Dapat magka-radio show na tayo eh. Gusto mo pag-radio show tayo? O, yan ha. Pinipitch ko nga eh. O, yan. O, sige. O, salamat sa inyo lahat. Sa mga nakikinig, di ba baka may gustong gumawa? Bigyan nyo kami ng radio show. At saka hindi lang yun, Attorney Jess pala, social media mo. Kasi alam ko sa inyo, ang lakas mo mag-post. Ano yung pinaka-main platform mo that people can follow you for all your whims and thoughts? Follow me on Facebook, Jesus Falsis or Jesus Falsis, and then Twitter,
same handle, Jesus Falsis. I have a YouTube account pero inactive na eh. So, just follow Christian Esguerra, Kristan, Richard Haydarian. Si Llamas wala pa eh. Wala pa si Llamas sa Shelo Facebook. Magno. Ito si Llamas dapat gumawa na ng sarili niya, no? In fairness sa kanya, ha? Ang dami niya content at ano. Nagpapaguest siya lagi. Yes. Diba? At saka in demand. In demand. Oh. Okay guys, yun lang. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo mula sa aming susunod na episode.